Hello po sa inyo mga kababayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po. Tayo po magkumentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Senator Lacson at si Senator Marcoleta. Iba na po ngayon ang tinatahak at tinutumbok ang direksyon ng investigasyon po yata ng may hawak po ng committee ng Blue Ribbon Committee, mga kabayan, ang chairman na si Lacson. Iba na po yata ang kanyang direksyon. Hindi na po yata ang direksyon niya ay matumbok po ang ulo, yung pinakamalalaking ulo ng isda at buhaya. Na kay Senator Marcoleta na po yata ang direksyon dahil po siya po ay kahiya-hiya na. Napakarami na po na batikos at banat sa kanya. Hindi lang po si Senator Marcoleta, ang buong Pilipinas, buong Pilipino, halos lahat po, majority ng mga Pilipino ay matagal na pong hinahanap ang ulo ng korupsyon. Pero hanggang ngayon po, magmula po sa Senado at Kongreso at pati po ang ICI ay naging bulag na po at bingi sa katotohanan. Bakit kaya? Dahil po kaya sa maleta? Umpisa na po natin mga kababayan at komentuhan po natin sila. Be careful what you throw away. Bumuelta si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senator Ping Lacson sa umano'y bilyon-bilyong pisong allocable sa flood control scandal. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ngayong gabi, iginiit ni Marcoleta na paninira lang ito sa kanya. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi raw dapat maging entablado ang Senado para sa mga anyay intrigero na alam naman daw kung ano ang totoong motibo. Bukod dyan, muli ring binira ni Marcoleta ang partial committee report sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee kung saan chairman si Lacson. Hindi raw kasi nito idiniin sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Presidential Legislative Liaison Office Head na si Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Wala pang tugon dyan si Lacson. Ay nasaan po yung progress? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him. Sa flood control scandal pa rin, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na wala raw itong iisang mastermind. Ayon kay Lacson, base sa mga nagdaang hearing at sa partial committee report, may mga mastermind sa katiwalian sa kada rehiyon. Si Lacson ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nanguna sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. If there's an overall mastermind, kasi nga, di ba, ano to driven by greed. Saka sabi ko, di ba, parasitic para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office. Dagdag pa ng senador, maging abogante at dating kongresistang si Zaldico ay hindi pa rin matuturing na mastermind. Sa ngayon, hindi pa rin napapauwi ng Pilipinas si Ko na sinasabing nag-apply na ng political asylum sa France. Nakita niyo mga tambay, talagang hindi naman po talaga layunin ni Senator Lacson na tumbukin at hanapin po ang ulo. Mga kabayan, dahil po sa kanya mga statement, ginagawa niya na po ngayon spreading na. Bawat rehiyon na po ngayon, meron na daw po na talagang grabe ang sabwatan sa korupsyon. Pero wala pong ulo. Dahil baka pati siya ay masama. Hindi kaya, mga kababayan. Ito po, painggan pa po natin ito. Ibang klase pong mag-imbestiga itong mga hayop na ito. Multiple masterminds ang nasa likod ng flood control scandal. Yan ang paniwala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Dagdag pa ng senador, posibleng madamay ang kasamahan niyang si Senator Rodante Marcoleta sa issue. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, driven by greed. Saka sabi ko, di ba, parasitic Yan ang sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa kung may mastermind ba talaga sa flood control scandal.
Sa malawakan at sistematiko umanong galaw ng mga individual na sangkot, may masasabing may organized group o sindikato, pero sa bawat lugar at ahensya, Hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong the whole caboodle, ano? isang hinalimbawa ni Lacson ang nooy kaso ng Bulacan 1st District Engineering Office na tinumbok ng Senate Blue Ribbon Committee na itinuring niyang microcosm umano ng nabubulok na sistema. Dito nadiskubre kung paano dinadivert ang flood control funds pabulsa ng mga umano'y kawani ng gobyerno. Una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta na kailangang tumbukin ang mastermind sa flood control scandal at nagpresenta na rin noon ang Senate minority ng kanilang sariling report tungkol dito. Bahagi roon sina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico na malalaking pangalan sa issue. Giit ni Lacson, kung may pruweba raw ang iilan sa umano'y mastermind, wala namang problema kung magtatrabaho raw sila at isisiwalat ito sa mga pagdinig. Maaaring maimbestigahan umano si Marcoleta, kasunod ng impormasyong may sulat kamay umano si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may inallocate umano na 500 million peso worth of projects para sa senador. Wala pang opisyal na pahayag si Marcoleta tungkol dito. Ayon kay Lacson, si Marcoleta ang nag-confirm kay nooy DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Commission on Appointments. Dati nang iniulat ng BNC na naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate umano o makapagsingit ang hindi pa pinapangalanan ni Lacson na CA member. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Multiple masterminds ang nasa likod. Nakita niyo po mga tambay, talagang hindi po pwedeng madawit kasi sa issue ng korupsyon si Tambaluslos. Mga kababayan. At hindi rin po pwedeng maging state witness si Saldico. At hindi rin po pwedeng madamay sa issue ng korupsyon yung presidente. Hindi pwede. Hindi rin po pwedeng madamay yung first lady. At lalo-lalo po yung anak na congressman sa House of Representatives. Hindi pwede. Ngayon po, kay Senator Marcoleta naman, may sulat kamay daw po, sulat kamay. At kailangan daw po itong imbestigahan. Kung talagang seryoso sa investigasyon si Senator Marcoleta, ay si Senator Lacson, dahil seryoso po sa investigasyon si Senator Marcoleta, dahil gusto niya ipatawag lahat ang dapat pong ipatawag na sangkot po sa massive at sindikatong korupsyon. Hindi po ba? Nasaan na po sila Yusek Bersamin at mismo po yung lolo, yung Bersamin, Executive Secretary. Hindi po ba? Tapos si Saldico, pwedeng mag-zoom yan. Pwede po mag-zoom yan. Hindi po ba? Pero hindi po pwede yan kay Lacson. At nasaan din po yung mga pwedeng kuhanan ng mga ebidensya at pwede po maging witness. Nasaan na po si Gutesa? Pinatahimik na. Nasaan po ang 18 Marines? Kinasuhan na. Meron na pong mga patong-patong na kaso ang ex-marine. Ang mga ex-marine natin, ang 18 ex-marine. Nasaan na po? Pati po ang diskaya na maraming nalalaman ng mga politiko na nangungumisyon sa kanila, pinatahimik na rin. Kinasuhan at nakakulong na rin po ngayon. Sino po ngayon? Sino po ngayon ang maglalakas loob pa na magsiwalat ng nalalaman nilang korupsyon sa gobyerno ngayon? Kung yung mismo na merong komite na may hawak na sila po ay may kapangyarihan mag-imbestiga katulad po ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng kanilang chairman na si Lacson, ay ayaw na ayaw po yatang malaman at matumbok kung sino-sino po ang napakarami po mga politiko na nakinabang sa pera ng taong bayan. Hindi kaya, lalong-lalo po ang mga nakinabang nung maisilid na nila ang pera sa mga male-maleta. Dahil alam naman po natin, kumalat po ang video na yan, kasama po si Tito Soto at mismo si Lacson nakasakay sa chopper. Ayon na rin mismo sa mga Marines, di umano. Kasama pa sila sa nagdi-deliver yata. Saan? Sa First Family? At mismo ang mga Marine, pinangalanan sila na sila'y nadideliveran din ng pera na galing po sa korupsyon, inilalagay sa maleta, nadideliver sa kanila. Paano mo ngayon makikitaan si Lacson na talagang siya po ay para sa Pilipino at siya po ay nagtatrabaho para sa Pilipino at siya po ay nagtatrabaho na mapanagot ang mga
magnanakaw na mga politiko. Hindi lang po ang mga tao sa gobyerno. Paano po natin makikita kay Lacson yan? Lahat po ng issue, pagka po itinuturo na sa Malacanang, itinuturo na kay Tambaluslos, ay naiiba na po ang issue. Nagiging sarswela na po. Nagiging isa na pong palabas. Nagiging scripted na po at bigla pong iba na po ang issue. Nadadivert na po. Bigla po nilang itinutwist ang issue. At ngayon naman po, dahil nga po napakatagal na po nating iniintay at hindi lang po si Senator Marcoleta ang naghihintay, napakatagal na. Wala na pong hearing. Hindi na po pinatatawag ang dapat ipatawag para po magkaalaman dito po sa malawak ang korupsyon sa flood control. Wala na po. Pilit na po nilang pinapatay at kung saan-saan na lang po dinadala, di umano. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, wala po tayong aasahan dito kay Lacson. Ano po aasahan natin kay Lacson, mga kababayan? Dahil pagka siya po nagsalita, ano po sasabihin niya? Kung meron kayong nalalaman, maglabas kayo na ebidensya. Kayo na mismo ang magturo dito sa sinasabing mga ulo. Hindi po ba ito'y isang katarantaduhan? Kaya ka nga nagtatrabaho para sa amin. Di ba kayo nagtatrabaho para sa Pilipino? Dahil yan ang trabaho nyo. Habulin, imbestigahan. Kaya nga merong Senate, merong Senado, at merong Blue Ribbon Committee. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga sa lahat ng korupsyon? Pinagmamalaki nyo yan? Bakit pagdating sa panahon ngayon ng binagawang Pilipinas, hirap na hirap kayo mag-imbestiga? Bakit ba? Kasama ba kayo sa sindikato? Yan po ang malaki nating katanungan, at alam din po natin ang kasagutan sa ating tanong. Dahil kitang-kita na po ang resulta kung paano po sila nagsabwatan di umano. Yan po mga kababayan, ang issue naman po, nawawala na po ang issue na para tumbukin at panagutin. Kasi, real talk, kailangan mo kasing tumbukin yung ulo. Pagka kasi natumbok mo na yung ulo, yung pinaka-head ng korupsyon, madali mo na ngayon matutumbok lahat magmula sa baba. Hindi po ba kailangan unahin mo yung nasa taas? Madali mo na ngayon makikita yung nasa baba. Ang gusto kasi mangyari ni Senator Lacson, unahin po yung sa baba. At yung nasa taas, isasalba safe. Hindi kaya ganun ang gusto di umano ni Senator Lacson? Masalba yung mga ulo, unahin muna yung nasa baba. Yung mga gurami, mga butete. Hindi po ba? Ibang klase ka. Palibhasa, hindi naman talaga yata binoto at hindi naman talaga yata nanalo sa halalan ang hayop na yan, di umano. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan at wala po tayong aasahan pagka ganito po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Mukhang may pinagtatakpan, mukhang may pinoproteksyonan. Hindi kaya. Thank you po mga kababayan sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Ani Jo, kay ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, si J. Eric Hershaw ng Canada at Kingston ng Hong Kong, si Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, at Melchorita Espinosa at Arthur Estranero ng USA. Shoutout po sa inyo lahat at thank you po at mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Dasal-dasal lang po tayo mga kabayan at tiis-tiis po muna. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.